Mayroon nga kaming konting salo-salo ngayong araw sa school. Bawat isa nga sa amin ay nagdala ng kanya-kanyang pagkain na gusto naming dalhin. Inayos lang din namin to sa mahabang table and then tsaka namin pinagsalo-saluhan. Pero bago tayo pumunta sa pinaka-exciting part na yon, dito muna tayo sa pinakasimula. Kahapon nga nagsuggest yung teacher ko na meron daw ditong itlog pugo na mabibili. Pero pagkarating ko, ubos na nga ito at sa Thursday pa daw sila magkakastock. So napagdesisyonan ko na yung nakalata na lang na quail eggs ang bibilhin ko. Dalawa nga lang ang binili ko ngayon dahil meron pa naman akong dalawang lata doon sa bahay. Pagkatapos ko ang makapamili ay nag-abang na rin ako ng bus papunta sa city. Sa city kasi ako sasakay ng train papunta sa Coburny Station. Doon ko kasi pinark yung car na sasakyan ko pa uwing bahay. Siguro may mga maku-curious sa inyo kung bakit ang layo ng pinagparkingan ko. Na bakit hindi na lang ako magpark sa my school para mas malapit. So dito kasi love, may limit ang pagparking. Merong 15 minutes, may 1 hour, may 2 hours, and may 4 hours. So doon kasi sa may tapat ng school ko, ang nakikita ko lang time ng pagparking doon is 1 hour. Sobrang kulang kasi yon kasi halos 8 hours akong magstay sa school. Kaya ganito na lang ang ginagawa ko. Mura lang kasi ang pagparking sa bawat station dito. Sa pagkakaalala ko nga, ang $2 mo ay makakapag-park na lang 24 hours. Anyways, pagka uwi ko nga ng bahay ay sinimulan ko na rin pinrepare itong dadalhin ko bukas. Siguro naman may idea na kayo kung ano yung dadalhin ko bukas. Nag-prepare lang ako dito ng isang bowl para gagamitin ko sa gagawin kong buttered mix. Bumili nga rin ako ng extra flour last week kasi alam kong kukulangan yung flour na meron ako dito. Ayan, naglagay lang ako ng flour, corn flour, baking powder, onion powder, garlic powder, pepper, and salt. And then tsaka ko siya nilagyan ng patansya-tansyang tubig hanggang sa makuha ko yung consistency na gusto ko. Naglagay din ako dito ng konting oil at food color na pampakulay. So nung nakuha ko ng tamang consistency na gusto ko ay nag-prepare ulit ako dito ng isang bowl. Nilagyan ko to ng konting flour and then tsaka ko nilagay yung dinrain nating itlog kanina. Pagkatapos nga niyan ay nagsalang lang ako ng maliit na saucepan. Naglagay ako dito ng saktong mantika lang na lulubog yung itlog. And that's it. Pinrito ko lang to ng sakto ang pagkakaluto dahil kapag masobrahan ay titigas yung butter na ginawa natin. Medyo marami-rami nga ang quail eggs kaya nakaapat na batch ako sa pagprito. After nun, sinimulan ko na mag-isa ng bawang, sibuyas at sili para sa sauce na gagawin ko. Simple lang naman lutuin to. Naglagay lang ako ng soy sauce. Dinahan-dahan ko lang dito lagay yung pampalapot. Tapos naglagay din ako dito ng asukal at konting pepper. Tapos nung makuha ko ng saktong pagkakalapot ay nagkat naman ako dito ng sibuyas at sili. Wala nga akong ibang mahanap na mapaglagyan kaya sa lunchbox ko na lang lahat to isinalin. Dito ko na nga minix lahat yung sibuyas, suka, asukal, asin at konting pepper. Tapos dito ko naman nilagay yung mga kwek-kwek na naiprito natin kanina. Siguro okay naman na yung dami nito dahil may kanya-kanya namang dala yung mga kaklase ko. Kinabukasan nga ganito kagandang tanawin agad ang bumungad sa akin. Uy, outfit check! Naka-top green nga ako ngayon dahil ang pwede lang namin isuot ay green and pink. Hindi ko nga sigurado kung okay lang ba yung ganitong pagkaka-green. Kasi wala talaga akong green na damit maliban yung uniform ko sa work ko. So yung damit ko ngayon, hiniram ko lang to kay Seni. Pagkarating ko nga ng school ay tinuloy lang namin yung project na hindi pa namin nagagawa. And then pagkapatak ng 11:30 ay nagsimula na rin kami mag-asikaso ng mga dala namin. Si Aliyah nga ay nagdala ng Bicol Express. Ako naman nagdala ako ng kwek-kwek. Si Diony nagdala ng buttered shrimp. Tapos may mga kaklase din akong nagdala ng spaghetti, ng mga desserts kagaya ng leche flan at saka biscoff. Pagkatapos nga naming malagay lahat ng mga pagkaing dala namin sa table ay sinimulan na rin namin tong digitan ng mga pangalan nila. May mga ibang lahi kasing kakain dito kaya dapat English yung mailalagay naming pangalan. Pagkatapos nga naming dikitan ng mga pangalan ay sinimulan na rin naming tanggalin yung mga takip. So, ito nga yung mga dala namin. Meron ditong pork stuffed bun, 3 klase yan. May kwek-kwek, chicken siomai, mandi rice. Tapos sa may side nila, merong mga sauces at chili sauce. Sa banda naman dito, may tteokbokki and chicken spaghetti. Sa tabi nito, dito naman nakapwesto yung buttered shrimp at saka Bicol Express. Meron din ditong chicken wings na sweet chili and garlic parmesan. Sa may kabila naman, may chicken feet doon at bopis. Sa tapat nga nito, may chicken pastil at roti. May goat biryani pa nga at potato curry sa tapat niya. At sa mga dessert naman, meron ditong homemade chocolate banana cake, may biscoff cheesecake, fruit salad at leche flan. Sa may bandang unahan naman, dito naman nakapwesto yung mga drinks. Bago nga nagsimula ang kainan ay in-explain mo na yung mga ibang pagkain kung ano yung mga meron doon. May mga vegetarian kasi dito at yung iba naman may mga hindi kumakain ng itlog,
pork at saka beef. So nung nakakuha na nga ng mga food yung mga nasa office ay kami naman yung sumunod. Ayan, tamang mekos-mekos lang, patong-patong lang sa plato para mapagkasya lahat ng mga gusto namin. After nga namin makakuha ng pagkain at drinks ay dito na rin kami kumain sa loob ng room. Medyo marami kasi yung tao sa labas at limited lang din yung mga pwedeng maupuan. Ayan, si Ate Step nga ang katabi ko dito kumain, tapos sa may side naman namin yung mga boys. At sa may tapat ko, sila Ading at Ate Yel naman ang nakapwesto dito. So yun lang naman, kita-kits to my next vlog.